Si Kylum, isang bilyonaryong tagapagmana ng isang real estate empire, ay nabulag sa ganda at kamandag na kanyang sekretarya at kabit na si Vesper. Dahil dito, itinapon niyang kanyang legal na asawa na si Amara. Pinalaya sa mansyon ng walang kahit isang singko at pinapirma sa pilitang diborsyo. Ang hindi alam ni Kylum, buntis si Amara sa kanilang triplets. Sa tulong ng isang matapat na kaibigan, lumayo si Amara sa bansa. Pagkaraan ng 5 taon, nagbalik siya, hindi lang bilang isang mapagmahal na ina, kundi bilang ang misteryosong CEO ng isang karibal na kumpanya na handang pabagsakin ang imperyo ni Kylum. Wala kang kwentang asawa, Amara. Isa kang pabigat. Iyan ang huling mga salitang narinig ni Amara mula kay Kylum bago siya literal na itinapon sa labas ng gate ng kanilang mansyon habang umuulan. Sa tabi ni Kylum ay si Vesper, ang kabit nitong nakangisi habang hawak ang mga papeles ng diborsyo. Walang nagawa si Amara kundi umalis bitbit ang basang maleta. Ang hindi alam ni Kylum bago siya pinalayas ay nalaman ni Amara na siya ay buntis. Hindi lang sa isa, kundi sa triplets. Natakot si Amara na baka kunin ni Kylum ang mga bata o saktan ni Vesper, kaya nagpa siya siyang tuluyang lumayo. Pumunta siya sa Singapore sa tulong ng kanyang mayamang tiyuhin na matagal niya nang hindi nakakasama. Doon, isinilang niya sina Zion, Sander at Zara. Habang pinalalaki ang mga bata, nagsumikap si Amara sa negosyo. Ginamit niyang kanyang talino na itinago niya noong naging asawa siya ni Kylum. Pagkalipas ng 5 taon, nabaon sa utang ang kumpanya ni Kylum dahil sa luhut maling pamamahala ni Kylum at Vesper. Isang araw, isang malaking foreign investor ang naggalok na bilihin ang bumabagsak na kumpanya ni Kylum. Sa board meeting, laking gulat ni Kylum nang pumasok ang bagong may-ari ng investor company. Si Amaro na ito, elegante, napakayaman at may hawak na 3 malilit na bata na kamukhang kamukha ni Kylum. Silang mga anak ko na itinapon mo kasama ko, Kylum, malamig na sabi ni Amara. At ngayon, akin ang kumpanya mo. Pwede mo nang isamang kabit mo sa lansangan. Napakalakas ng buhos ng ulan ng gabing yon. Tila nakikiramay ang langit sa bigat na nararamdaman sa dibdib ni Amara. Ngunit mas matindi ang bagyong nagaganap sa loob ng grandiosong mansyon ng mga Valderrama. Wala kang kwentang asawa, Amara. Isa kang malaking pabigat. Ang kulog sa labas ay tinalo ng mariing sigaw ni Kylum. Ang bilyonaryong asawa ni Amara na dati puno ng lambing ay nakatayo ngayon sa harap niya na parang isang banyaga. Malamig ang mga mata nito, walang bakas ng pagmamahal na pinangako nito sa harap ng altar. 5 taon niyang nakakaraan. Sa tabi ni Kylum, nakakapit sa kanyang braso ng kanyang sekretarya. Si Vesper, suot nito ang isang marangyang sutla ng damit. May hawak na baso ng mamahaling alak at may nakatago mapanuyang ngisi sa mga labi. Si Vesper, ang kamunduhang bumulag kay Kylum, ang kabit na unti-unting umagaw sa lahat ng posisyon na dapat ay kay Amara. Kylum, pakinggan mo naman ako. Pakiusap ni Amara, gumaragal ang boses habang nakaluhod sa malamig na sahig. Asawa mo ako. Saan mo ko gustong pumunta sa ganitong oras? Wala akong matutuluyan. Wala akong pakialam. Bulyaw ni Kylum sabay sipa sa lumang maleta na nakalapag sa sahig. Masyado ka nang nakakasira sa imahe ko. Hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan ko. Mula ngayon, tapos na tayo. Pirmahan mo na yan. Inihagis ni Vesper ang mga papeles ng diborsyo sa paanan ni Amara. Pirmahan mo na, Amara. Huwag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo sa lalaking hindi ka na mahal. Mahiya ka naman. May halong pang-aasar na saad ng kabit. Sa ilalim ng pilitang pananakot at pagpirma, walang nagawa si Amara kundi ilagay ang kanyang lagda sa papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa isang saglit, ang 5 taong pagsasakripisyo niya bilang asawa ay nawala ng halaga. Nang makuha ang pirma, marahas na hinila ni Kylum ang braso ni Amara at kinaladkad ito patungo sa dambuhalang pinto ng mansyon. Binuksan niya ito at walang awang itinulak si Amara palabas, diretso sa malakas na buhos ng ulan.
Sumara ang pinto. Iniwan si Amara sa dilim, basang-basa at walang kahit na isang singko sa bulsa. Tinapon siya na parang basurang walang silbi matapos pakinabangan. Habang nakaupo sa basang semento, napahawak si Amara sa kanyang tiyan. Napaiyak siya, hindi lang dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa isang malaking lihim na nalaman niya bago siya pinalayas. Buntis siya at base sa huling ultrasound na lihim niyang pinagawa, hindi lang isa ang tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan, kung hindi 3. Siya ay nagdadalang tao sa triplets ni Kylum. Nanginginig ang buong katawan ni Amara, ngunit sa gitna ng lamig ng ulan, may init ng galit na nabuhay sa kanyang puso. Tumingala siya sa saradong pinto ng mansyon habang ang luha ay humahalo sa patak ng ulan. Darating ang araw, Kylum. Vesper, bulong ni Amara, puno ng determinasyon ng boses. Ang mga anak ko ay lalaking walang ama. At sa pagbabalik ko, titiyakin kong ang imperyong pinagmamalaki ninyo ay guguho sa mismong mga kamay ko. Bitbit ang basang maleta at ang 3 buhay sa kanyang sinapupunan, tumayo si Amara at naglakad palayo sa mansyon patungo sa isang bagong simula na walang nakakaalam. Hating gabi na, ngunit walang humpay ang pag-atungal ng kulog. Naglalakad si Amara sa gilid ng madilim na kalsada ng Marangyang Subdivision. Basang-basa ang suot na bestida at halos wala nang maramdaman ang kanyang mga paa. Ang bawat takbang ay tila may kasamang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Pero mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan at pangarap, ay nakuha siyang itapon na parang basang-basahan para lang sa isang kabit. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Kakayanin to ni Mommy. Bulong ni Amara habang nakakapit ang nanginginig ng mga kamay sa kanyang puson. Sa gitna ng kawalan, ang 3 tibok ng puso sa kanyang sinapupunan ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para wag mabuwal. Nang marating niya ang labas ng subdivision, pumasok siya sa isang maliit na bukas na convenience store para magpatila ng ulan. Nakayupo siya habang pilit na pinapatuyo ang basang buhok gamit ang lumang panyo. Doon, gamit ang huling natitirang barya sa kanyang bulsa, nilapitan niya ang payphone at nanginginig na denial ang numero ng tanging taong alam niya na makakatulong sa kanya. Isang pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Kuya Jace? Sa isang salita pa lang tuluyan ang bumigay ang boses ni Amara. Humugulhol siya ng iyak na kanina pa niya pinipigilan. Si Jace ay ang kanyang matalik na kaibigan. Mula pa noong kolehiyo, isang tapat na arkitekto na lihim na nakakaalam sa lahat ng paghihirap niya sa kamay ni Kylum. Hindi lumipas ang 30 minuto, isang itim na sasakyan huminto sa harap ng tindahan. Lumabas si Jace na may dalang payong, dali-daling binuhat ang maleta ni Amara at binalot ang nanginginig na katawan ng babae ng isang tuyo at mainit na jacket. Amara, Diyos ko! Anong ginawa sa'yo ng hayop na yun? Galit na tanong ni Jace nang makitang itsura ng kaibigan sa loob ng kotse. Pinalayas niya ako, Jace. Pinapirma niya ako sa diborsyo. Kasama niya si Vesper. Umiyak na sagot ni Amara. Pero hindi na yun mahalaga sa ngayon, Jace. Buntis ako. Triplets ang dinadala ko. Napatigil si Jace sa pagmamaneho. Nalalaki ang mga mata sa gulat. Ngunit mabilis ding nabalitan ng labis na pag-aalala ang kanyang mukha. Alam ba ni Kylum? Hindi. At hindi niya pwedeng malaman. Maring sagot ni Amara habang may panibagong apoy ng galit na sumisiklab sa kanyang mga mata. Kung malalaman niya, kukunin niyang mga anak ko para sa reputasyon niya o baka saktan sila ni Vesper. Kailangan kong lumayo, Jace. Malayo sa bansang ito, sa lugar ko saan hindi kami kayang abutin ng pera at kapangyarihan ng mga Valderrama. Naintindihan ni Jace ang takot at determinasyon sa mga mata ni Amara. Hinawakan niyang kamay nito. Tutulungan kita. May tiyuhin ka sa Singapore, hindi ba? Ang kapatid ng yumaong ina mo na matagal nang pumuputo ng komunikasyon sa Pilipinas dahil sa galit sa pamilya ng tatay mo. Tatawagan natin siya. Naging mabilis ang sumunod na araw sa tulong ng mga koneksyon at pera ni Jace, lihim na inayos sa mga papeles ni Amara.
Habang abala sina Kylum at Vesper sa pagpapakasasa sa karangyaan at pagpaplano ng kanilang marangyang kasal, si Amara naman ay tahimik na nag-eempake ng kanyang natitirang piraso ng pagkatao. Makalipas ang 1 linggo, nasa airport na si Amara. Suot ang isang malaking salamin at simpleng damit, hinarap niyang bintana ng departure area, nakatingin sa malawak na kalangitan ng Maynila. Ito na, ang huling araw na iiyak ako dahil sa'yo, Kylum. Bulong niya sa hangin. Sa susunod na itatapa kong pa ako sa lupang ito, hindi na akong Amara na pwede mong tapakan at itapon. Sisiguraduhin ko sa pagbabalik ko. Ang pangalan ko naman, ang yuyukuan mo. Bitbit ang bagong pag-asa at ang 3 buhay na nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Humakbang si Amara papasok sa eroplano. Ang legal na asawa na tinatapon na parang basura ay tuluyan ng lumisan sa dilim upang magsilbing mitya ng pagbagsak ng imperyo ng lalaki nagtaksil sa kanya. Sinalubong si Amara na nagtataas ang gusali at modernong ganda ng Singapore, ngunit sa likod ng marangyang tanawin, ang tanging bitbit niya yung kaba sa kanyang dibdib. Sa departure area ng Changi Airport, isang may edad, ngunit makisig na lalaki naghihintay sa kanya. Si Uncle Arthur, ang kapatid ng kanyang yumaong ina. Isa itong matagumpay, ngunit mailap na negosyante na matagal nang pumutol sa koneksyon sa Pilipinas. Nang makita si Amarang maputla, may bit-bit na lumang malet at may hawak sa kanyang tiyan, agad na lumambot ang mukha ng matanda. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Nandito ka na, Amara, ligtas ka na, bulong ng kanyang tiyuhin. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Amara ang unang patak ng init sa kanyang puso matapos ang mahabang panahon ng panlalamig. Dinala ni Uncle Arthur si Amara sa isang pribadong penthouse sa Orchard Road. Doon matapos makapagpahinga at makakain ng maayos, pinaalam ni Amara ang buong katotohanan, ang pagtataksil ni Kylum, ang kalupitan ni Vesper at ang katotohanan siya ay buntis sa triplets. Nang marinig ang balita, napatayo si Uncle Arthur sa galit. Walang hiya, akala ng Kylum na yan ay hawak niyang mundo dahil sa bilyones niya. Hindi niya kilala kung sinong pamilyang binangga niya. Huwag kang mag-alala, Amara. Ang mga apo ko ay lalaking marangya. At ikaw, ibabalik natin ang talino mong tinago para lang maging sunod-sunuran sa lalaking yun. Bago naging may bahay si Amara, ay isang summa cum laude graduate sa business administration at may natural na galing sa financial forecasting. Isang talentong pilit na pinatay ni Kylum dahil may gusto niyang manatili lang si Amara sa bahay at maging palamuti. Pakalipas ang ilang buwan, sumapit ang araw ng panganganak. Sa loob ng isang pribadong ospital sa Singapore, dumanas si Amara na matinding hirap. Ngunit sa bawat ere, sa bawat sakit, ang mukha ni Kylum at Vesper nagbibigay sa kanya ng lakas na lumaban. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw, sinundan ng isa pa at isa pa. Congratulations, Miss Amara! 3 malulusog na sanggol, 2 lalaki at 1 babae. Nakangiting sabi ng doktor. Nang ilapag sa kanyang dibdib ang 3 maliliit na anghel, tuluyan ang naiyak si Amara. Sila sina Zion, ang pinakamatanda na may matatapang na mata, si Sander, ang pangalawa na may mapayapang muka at si Zara, ang bunsong babae na may pamilyar na hubog ng labi. Kamukhang kamukha nila si Kylum, ngunit sinumpa si Amara na hindi nila makikilalang ama na nagtapon sa kanila. Habang lumalaki ang mga bata, hindi nagaksaya ng panahon si Amara. Sa gabi kapag tulog na ang triplets, tinutulungan niya si Uncle Arthur sa pamamahala ng kumpanya nitong Aegis Holdings, isang dambuhalang investment firm sa Asia. Ginamit ni Amara ang kanyang bagsik sa negosyo. Lihim siya nag-aral ng market trends, bumili ng mga stocks at nag-design ng mga agresibong corporate strategies. Sa loob ng 5 taon, unti-unting nakilala sa mundo ng international na kalakalan ang isang misteryosong pangalan, ang bagong ginagalang na CEO ng Aegis Holdings na kilala sa pagiging ruthless, ngunit napakatalino sa mga corporate takeover. Walang nakakaalam sa tunay niyang mukha dahil bihira itong magpa-interview, maliban sa kanyang bilyonaryong tiyuhin at kay Jace na madalas bumisitas mula sa Pilipinas. Isang gabi, pumasok si Uncle Arthur sa opisina ni Amara sa penthouse. May dalang folder. Amara, dumating ng pagkakataon, seryosong sabi ng matanda. Ang kumpanya ng mga Valderrama sa Pilipinas, nabaon sa utang dahil sa maling pamamahala at luho ng bago niyang asawang si Vesper.
Naghahanap sila ngayon ng malaking foreign investor para isalba sila sa pagkakabangkurate. Ibinaba ni Amara ang kanyang ballpen, tumingin siya sa salamin ng kanyang bintana, refleksyon ng isang eleganting babae na may suot ng mamahaling designer suit. Malayo sa basang Amara na tinapon sa ulan, 5 taon na ang nakaraan. Isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ihanda mo ang private jet, Uncle, utos ni Amara. Habang nagniningning ang mga mata sa galit at pananabik, uuwi tayo ng Pilipinas. Oras na para bawiin ang lahat at ipakita kay Kylum kung anong klaseng basurang itinapon niya. Mommy, are we really going to ride the big airplane today? Excited na tanong ng 5 taong gulang na si Zion habang hila-hilang kanyang maliit na backpack. Sa tabi niya, tahimik lang na nakaupo si Xander na abalang nagbabasa ng picture book, habang ang bunsong si Zara naman ay mahigpit na nakayakap sa binti ng kanilang ina. Yes, my loves. Uuwi na tayo sa lugar kung saan ipinanganak si Mommy. Nakangiting sagot ni Amara habang hinahaplos ang buhok ng mga anak. 5 taon. 5 taon niyang tinuusang lungkot, hirap at puyat sa ibang bansa. Ngayon, nakatayo siya sa pribadong hangar ng paliparan ng Singapore. Hindi na bilang basang-basang babaeng pinalaya sa sariling pamamahay, kundi bilang mga makapangyarihang CEO ng Aegis Holdings. Suot ang isang lapat na white corporate suit, mamahaling itim na salamin at itim na stiletto. Walang bakas ng kahapon ang makikita sa kanyang mukha. Handa ka na ba, Amara? Tanong ng Uncle Arthur na naglalakad palapit sa kanila kasama si Jace na lumipad pa Singapore para lang samahan sila sa kanilang pagbabalik. Higit pa sa handa, Uncle. Matagal ko tong hinintay, malamig na sagot ni Amara. Samantalang sa Pilipinas, tila impyerno ang kapaligiran sa loob ng boardroom ng Valderrama Real Estate Empire. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit bumubulusok ang stocks natin? Galit na sigaw ni Kylum, sabay hampas sa mahabang mesa. Ang dating makisig at kagalang-galang na bilyonaryo ay mukhang haggard, maitim sa ilalim ng mga mata at bakas ang matinding stress. Sir, malaki pong nawalang pondo sa atin dahil sa nabasurang housing project sa Tagaytay at marami rin pong pondong nailabas para sa mga marangyang fashion show at lifestyle events ni Madam Vesper. Takot na paliwanag ng financial head ng kumpanya. Kasalanan ko ba na kailangan panatilihin ang imahe ng kumpanya sa alta lipunan? Asik ni Vesper na nakaupo sa tabi ni Kylum. Suot nitong naglalaki ang diamante ngunit halatang ninenervyos na rin. Ang luho at maling mga desisyon ni Vesper sa negosyo ang unti-unting sumipsip sa yaman ng mga Valderrama. Tumahimik ka, Vesper! Bulyaw ni Kylum. Doon niya lang napagtanto ang pagkakamali niya. Si Amara noon, tipid at matalino sa pera. Habang si Vesper, walang ginawa kundi ubusin ang kanyang credit cards. Pero huli ng lahat para magsisi. Sabihin niyo sa akin, may pag-asa pa ba tayong may salbang kumpanya? Meron po, Sir Kylum, sagot ng kanyang sekretarya. Ang Aegis Holdings, ang dambuhalang investment firm mula Singapore, ay tinanggap ang proposal natin. Pumayag silang mag-invest ng bilyong-bilyong piso para bilihin ang 60% ng shares ng kumpanya. Niligtas nila tayo sa pagkambangkurate. Nakahinga ng maluwag si Kylum. Nabuhayan siya ng pag-asa. Mabuti, kailan natin makakaharap ang CEO ng Aegis? Ngayong hapon, sir. Sila pong pupunta rito sa headquarters natin para sa contract signing. Eksaktong 3:00 ng hapon, humintong isang convoy ng mga mamahaling itim na SUV sa harap ng Valderrama Tower. Agad na nagabang ang mga gwardya at executive ng kumpanya sa pangunguna ni Kylum at Vesper. Bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan. Unang bumaba ang mga personal bodyguard, kasunod si Jace na nagsisilbing Chief Legal Counsel ng Aegis Holdings. At sa huli, lumabas ang isang eleganteng babae. Naka-up ang buhok nito, perpektong postura at bawat hakbang ng kanyang stiletto sa semento ay tila nagbibigay ng otoridad. Nang dumaan ng babae sa main lobby at tanggalin ang kanyang itim na salamin, literal na napatigil sa paghinga si Kylum. Ang kanyang mga mata ay nalaki sa matinding gulat at kilabot. Sa tabi niya, nabitawan ni Vesper ang hawak nitong designer bag habang namumutlang mukha na tila nakakita ng multo. Ang misteryoso at makapangyarihang bilyonaryo na magpapasunod sa kanila ay walang iba kung hindi si Amara, ang legal na asawa na itinapon nila sa ulan 5 taon na ang nakakaraan.
Tumingin si Amara ng direkta sa mga mata ni Kylum. Walang galit, walang emosyon, kundi isang mapanuyang ngiti na nagpapakita na siya na ngayon ang nagmamay-ari ng kanilang tadhana. Long time no see, Kylum. Malamig na bati ni Amara na umalingaw-ngaw sa buong lobby. Nabalot na nakakabinging katahimikan ng marangyang lobby ng Valderrama Tower. Parang tumigil ang ikot ng mundo para kay Kylum habang nakatitig sa babae na nasa kanyang harapan. Ang tuyo, luhaan at kaawa-awang si Amarang iniwan niya sa gitna ng bagyo 5 taon na nakakaraan ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang reyna. Maningning, makapangyarihan at may aurang nakakatunaw ng yabang. Amara, halos mabulunan si Kylum sa sarili niyang laway. Gustong humakbang ng kanyang mga paa, palapit sa kanya, ngunit tila napako mga to sa sahig. Si Vesper naman nanginginig ang mga labi habang nakahawak sa braso ni Kylum. Paano ka naging CEO ng Aegis Holdings? Imposible! Isa kang pulubi ng palayasin ka dito! Hysterikal ang boses ng kabit. Hindi matanggap ng babaeng tinuring niyang basura ay nasa itas na ngayon nang rurok ng tagumpay. Hindi sila sinagot ni Amara, sa halip binigay niya ang kanyang suot na mamahaling salamin sa kanyang bodyguard at tumingon kay Jace. Attorney Jace, may oras ba ako para sa mga walang kwentang ingay? Malamig na tanong ni Amara, sapat na para marinig ng lahat na nakapaligid ng board members. Wala, Madam CEO. Masasayang lang ang bawat segundo ng Aegis. Seryosong sakay naman ni Jace na may pilong ngiti sa mga labi habang nakatingin sa namumutlang si Kylum. Mabuti, pumunta na tayo sa boardroom. Marami pa akong importanteng negosyo. Utos ni Amara at dire-diretsong naglakad lampas sa dalawa. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay naiwan sa hangin, tila sampal sa mukha ni na Kylum at Vesper. Sa loob ng boardroom, halos hindi makatingin ng diretso si Kylum. Bilang host ng kumpanya, dapat siya ang nagpapatakbo ng pulong, ngunit si Amara na ngayon ang nakaupo sa dulo ng lamesa, ang upuan para sa pinakamataas na pinuno. Nilatag ni Jace ang mga makakapal na dokumento sa harap ni Kylum. Ayon sa napagkasunduan, ang Aegis Holdings ay magpapasok ng bilyong-bilyong pondo upang bayaran na lahat ng utang ng Valderrama Real Estate. Ngunit, kapalit nito, ang 60% ng kabuang shares at ownership ng kumpanya ay mapupunta na kay Madam Amara. Ibig sabihin, siya nang may absolute control sa lahat ng desisyon, pag-aari at maging sa mga posisyon dito. Formal na saad ni Jace. Sandali, pumalag si Vesper. Kung 60% ang sa kanya, ibig sabihin, mawawala ng boss si Kylum? At paano naman ang posisyon ko bilang Chief Marketing Officer? Tumingin si Amara kay Vesper. Isang tingin na parang nakatingin sa isang mikrobyo. Chief Marketing Officer? Ang alam ko ang tanging marketing na ginawa mo ay ang i-market ang sarili mo sa asawa ng may asawa. At base sa financial audit ko, nilustay mong pondo ng kumpanya sa mga walang kwentang luho. Kaya bago ko papirmahan ng cheque magliligtas sa kumpanyang ito. Ipinatong ni Amara ang kanyang mga siko sa lamesa at nag-lean forward. You are fired, Vesper. Umalis ka sa kumpanyang ito. Ngayon din. At guards, siguraduhin wala siyang madadala kahit na isang ballpen na pag-aari ng Valderrama. Kylum, kakayanin mo ba na bastusin ako ng babaeng yan? Iyak ni Vesper habang hinihila ng polo ni Kylum. Ngunit hindi siya pinansin ni Kylum. Tumingin si Kylum kay Amara. May halong pagsisisi at pagmamakaawa. Amara, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Nabulag ako noon. Aaminin ko pero pamilya pa rin tayo. Pamilya? Isang mapait at nakakatunaw na tawang pinakawalan ni Amara. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo 5 taon nang nakakaraan, Kylum? Na isa kong pabigat, na wala kong kwentang asawa. Itinapon mo ko sa ulan na parang basura para lang sa babaeng yan. Ngayon sasabihin mo sa akin na pamilya tayo dahil lang kailangan mo ng pera ko? Walang nagawa si Kylum. Alam niyang kapag hindi pumirma si Amara, bukas na bukas ay babagsak ang kanyang kumpanya. At makukulong siya sa mga utang. Lumuha si Vesper habang marahas na kiladkad ng mga security guard palabas ng boardroom. Sumigaw ng paghihiganti. Kinuha ni Amara ang gintong fountain pen at maraming nilagdaan ng kontrata. Pagkatapos tumayo siya tinarap si Kylum na bagsak ang balikat.
Ayan, pinirmahan ko na. Ligtas ng kumpanya mo, malamig na sabi ni Amara. Pero tandaan mo ito, Kailum. Simula ngayon, empleyado na lang kita. At ang bawat sulok ng gusaling ito, kasama ang mansyong inuuwian mo, ay sa akin na. Humanda ka dahil nagsisimula pa lang ang paniningil ko. Matapos ang madugong engkwentro sa boardroom, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Ang Aegis Holdings na ang bagong may-ari ng Valderrama Real Estate at ang misteryong CEO nito ay walang iba kundi ang dating asawa ni Kailum na si Amara. Usap-usapan na mabilis ang paggulong ng tadhana. Ang reynang itinapon ay nagbalik para bawiin ang kanyang trono. Ngunit para kay Amara, ang negosyo panimula pa lang. Ang kanyang totoong buhay, ang kanyang totoong kayamanan ay naghihintay sa kanya sa isang pribadong suite sa isang sikat na 5 bintang na hotel sa Bonifacio Global City. Mami! Sabay-sabay na sigaw ng 3 maliliit na tinig pagkabukas ni Amara ng pinto. Agad na pinalibutan si Amara ng kanyang triplets. Binuhat niya si Zara na kaagad yumakap sa kanyang leeg, habang sina Zion at Sander naman ay humawak sa kanyang magkabilang kamay. Sa isang saglit, ang lamig at tigas sa mukha ni Amara bilang isang ruthless na CEO ay natunaw. Napalitan ito ng wagas ng ngiti ng isang ina. Did my angels behave well with Uncle Arthur and Tito Jace? Malambing na tanong ni Amara habang pinapapak ng halik ang mga pisngi ng 3. Opo, Mommy! Sander and I built a giant Lego tower and Zara just watched her cartoons. Pagmamalaki ng panganay na si Zion. Sa kanilang 3, si Zion na may pinakamatapang na muka. Ang mga mata nito, ang tindig at ang hugis ng panga ay tila kopya ng kay Kailum. Ngunit pinalaki siya ni Amara na may mabuting puso at labis na protektibo sa mga kapatid. Habang nagkakasiyahan ng mag-iina, hindi alam ni Amara na sa labas ng hotel may isang lalaking pabalik-balik ang lakad. Si Kailum. Hindi matanggap ni Kailum ang lamig na pinakita ni Amara sa boardroom. Gusto niyang magpapalubag loob. Gusto niyang humingi ng tawad nang kami mag-asawa lang upang maayos ang kanilang gusot. Ginamit niya ang kanyang natitirang koneksyon para malaman kung saan ang tinutuluyan na bagong CEO ng Aegis. Na makita niyang lumabas si Jace mula sa elevator ng hotel lobby, lihim na sumunod si Kailum patungo sa penthouse floor. Puno ng kabang kanyang dibdib habang naglalakad sa mahabang hallway. Huminto siya sa harap ng pinto ng suite ni Amara. Bago pa man niya maitaas ang kanyang kamay para kumatok, bahagyang bumukas ang pinto dahil lumabas ang isang hotel staff na nag-deliver na pagkain. Sa malit na puwang na yon, nakita ni Kailum ang loob na silid. Napatigil si Kailum, nalaki ang kanyang mga mata at ang kanyang puso'y nagsimulang tumambol ng napakabilis. Nakita niya si Amarang nakaupo sa carpet, tumatawa habang kargang isang batang babae na may kulot na buhok at sa tabi nito may 2 batang lalaki nagtatakbuhan. Nang lumingon ang isa sa mga batang lalaki patungo sa pinto, tila na kuryente si Kailum. Ang mukha ng bata, ang hugis ng ilong nito, ang mga mata ay eksaktong itsura ng sarili niyang mga litrato noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Hindi lang isa, kung hindi 3 batang nasa loob ng silid na may magkakahawig na mukha. Triplets. Isang mabilis na pagtutuos ang gumulo sa utak ni Kailum. 5 taon na nakalipas mula nang palayasin niya si Amara. Ang mga batang ito'y mukhang 5 taong gulang na. Buntis siya nung pinalayas ko siya. Bulong ni Kailum sa sarili habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa matinding laking gulat at unti-unting pagbuhos ng labis na pagsisisi. Itinapon niyang kanyang asawa sa gitna ng bagyo nang hindi nalalamang dala-dala nito ang kanyang 3 anak. Tila nawala ng hangin sa buong hallway ng hotel. Napasandal si Kailum sa pader. Hawak ang kanyang dibdib na tila sasabog sa tindi ng kaba at sakit. Ang katotohanan ay parang siyang dambuhalang alon na sumampal sa kanyang buong pagkatao. Buntis siya. Buntis siya nung gabing itinulak ko siya palabas ng mansyon. Naalala ni Kailum ang gabing yon. Ang malakas na ulan, ang pagmamakaawa ni Amara at kung paano niya to walang awang kinaladkad habang si Vesper ay nakangisi sa tabi. Ang mga batang nasa loob ng silid ay ang kanyang sariling dugot laman. 3 buhay. Ang muntik nang mamatay dahil sa kanyang kalupitan. Sa tindi ng emosyon, hindi napansin ni Kailum na tuluyan ang bumukas ang pinto. Lumabas si Jace mula sa suite, hawak ang ilang folder. Agad na napalitan ng galit ang mukha ng arkitekto nang makitang bilyonaryo. Kailum, anong ginagawa mo dito? Maring tanong ni Jace.
sabay harang sa pinto upang hindi makita ni Kylum ang loob. Jace, ang mga bata. Nanginig ang boss ni Kylum. Tinurong pinto gamit ang nanginginig na daliri. Mga anak ko sila, hindi ba? 5 taong gulang, Jace. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bago pa man makasagot si Jace, marahang bumukas pang pinto at lumabas si Amara. Narinig niyang ingay sa hallway. Nang makita si Kylum, agad na naging yellow ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa loob ng suite. Uncle Arthur, pakipasok mo ng mga bata sa kwarto. Nang masigurong sarado ng pinto ng silid, hinarap ni Amara si Kylum. Walang bakas ng takot sa kanyang muka, kundi purong muhi at puot. Umalis ka na, Kylum, bago ko patawagin ang security ng hotel na ito at ipakaladkad ka palabas gaya ng ginawa mo sa akin. Malamig na banta ni Amara. Amara, please, pakinggan mo ko. Lumuhod si Kylum sa harap ni Amara sa mismong carpet ng hallway. Walang pakialam kung may makakita sa kanyang ibang tao. Lumuluhang mga mata ng milyonaryo. Mga anak ko sila, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tinagong mga anak natin? Ang lakas naman ng loob mo na tanungin yan. Sa unang pagkakataon medyo tumaas ang boses ni Amara. Punong-puno ng gigil. Sinubukan ko magsalita noon, Kylum. Nakiusap ako sa'yo na pakinggan mo ko. Pero anong ginawa mo? Itinapon mo ko sa ulan. Mas pinili mong paniwalaan ang kabit mo. Kung hindi dahil kay Jace at sa uncle ko, baka namatay kami ng mga anak ko sa lansangan. Napayuko si Kylum, tila sinasaksak ang puso sa bawat salita ni Amara. Patawarin mo ko, Amara. Nabulag ako. Nagkamali ako. Hayaan mo akong bumawi sa inyo. Hayaan mo ko na maging ama sa kanila. Masyado nang huli, Kylum. Malamig na putol ni Amara habang nakatingin sa nakaluhod na lalaki. Ang mga anak ko ay may ama na. Ang sarili ko't ang pamilyang umampon sa amin nung walang-wala kami. Walang puwang ang isang mamamatay tao at nagtaksil na tulad mo sa buhay nila. Mula ngayon, ang connection mo lang sa akin ay yung kumpanyang unti-unti kong kukunin sa'yo. Magkita na lang tayo sa opisina, empleyado. Tumalikod si Amara at pumasok sa suite. Marasa sinaradong pinto sa harap ni Kylum. Naiwan ang bilyonaryo sa sahig, basang-basa ng sariling luha. Habang unti-unting nadudurog sa bigat ng karma. Ang balita tungkol sa pagluhod ng bilyonaryong si Kylum sa tapat ng hotel suite ni Amara ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tsismoso. Bagamat walang medyang nakakuha ng litrato dahil sa higpit ng security ng Aegis, sapat na mga bulong-bulungan para mayurakan ang natitirang pride ni Kylum. Ngunit mas matindi ang bagyong sumalubong sa kanya pagpasok sa Valderrama Tower kinaumagahan. Ang lahat ng empleyado ay nagkakagulo. Sir Kylum, mabutit nandito na kayo. Salubong ng kanyang vice-presidenteng humahangos. May bagong memo na nilabas ang Aegis Holdings. Nagpatawag ng Emergency General Assembly si Madam Amara ngayong ding 9:00. Nang pumasok si Kylum sa malawak na conference hall, nandun ang lahat ng shareholders, board members at mga pinuno ng bawat departamento. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Amara. Suot niyang isang eleganteng navy blue power suit. Maayos ang pagkaka-up ng buhok at ang kanyang mga mata ay matatalas na parang agila. Sa tabi niya ay si Jace na seryosong nakatitig sa mga dumarating. Ngayong nandito ng lahat, simulan na natin ang restructuring. Panimula ni Amara, ang boses niya umalingaw-ngaw sa buong silid sa tulong ng mikropono. Bilang may-ari ng 60% ng kumpanyang ito, hindi ko hayaang masayang ang pera ng Aegis sa mga walang kwentang pamamalakad. Nilipat niya Amarang slide sa malaking screen. Lumabas doon ang mga pangalan ng mga opisyal na matagal ng tapat kay Kylum, kasamang mga anomalya sa kanilang mga benta at mga project na hindi natapos dahil sa pagwawaldas ng pondo ni Vesper. Ang lahat ng pangalang nakikita nyo sa screen ay tanggal na sa trabaho. Effective ngayon din, malamig na deklara ni Amara, isang malakas na bulong-bulungan na sumabog sa bulwagan. Sandali, Amara, ibig ko sabihin, Madam CEO, tumayo si Kylum mula sa kanyang upuan sa unahan. Mga senior executive ko sila. Sila nagpapatakbo ng kumpanya nung nagsisimula pa lang ako. Hindi mo sila pwedeng tanggalin ng ganun-ganun na lang. Tumingin si Amara kay Kylum, walang kahit na anong emosyon sa muka. Mali ka, Kylum. Pwede ko silang tanggalin dahil ako ang may-ari ng kumpanyang ito. At kung hindi mo matatanggap ang desisyon ko, naglakad si Amara pababa ng entablado. Dahan-dahan na lumapit kay Kylum habang ang tunog ng kanyang stiletto ay tila tibok ng orasan ng kamatayan. Huminto siya sa mismong tapat ni Kylum.
Pwede ka ring sumunod sa kanila. Nakalimutan mo na ba? Kahit na ang posisyon mo bilang presidente nakadepende sa pirma ko. Napakuyom ng palad si Kylum. Napahiya sa sarap ng sarili niyang mga tauhan. Ang lalaking dati nagpapasunod sa buong business sector ay walang nagawa kung hindi mo pong muli bagsak ang pakpak. At para sa huling anunsyo, pagpapatuloy ni Amara habang bumabalik sa entablado. Ang mansyon ng mga Valderrama sa Forbes Park na nakasanla sa bangko dahil sa mga utang ni Kylum ay tuluyan ang binili ng Aegis Holdings. Ibig sabihin, ang ari-ariang yun ay pag-aari ko na rin. Tumingala si Kylum, gulat na gulat. Amara, huwag ang mansyon. Doon nakatira ang mga magulang ko bago sila pumanaw. Memorya yun ng pamilya ko. Wala akong pakialam sa pamilya mo, Kylum. Dahil wala ka ring pakialam sa pamilya ko nung itinapon mo ko. Matigas sa sagot ni Amara. Binibigyan kita ng 48 oras para ilikas ang lahat ng gamit mo. Dahil pagkatapos nun, ipapadala ko mga bulldozer ko para gibain ang mansyong yan at itayo ang bagong commercial complex ng Aegis. Isang matinding sampal ng karma, ang mansyon kung saan pinalaya si Amara nang walang kahit ni isang singkoy gigibain ng mismong mga kamay niya. Tapos na ang pagpupulong, sabi ni Amara sabay talikod. Nilagpasan niya si Kylum na tila ba isa lamang itong hangin. Ang ganti ng Reyna nagsisimula pa lamang at unti-unti nitong dinudurog ang bawat natirang piraso ng mundo ng bilyonaryo. Habang unti-unting ginuho ni Amara ang mundo ni Kylum sa loob ng opisina, si Vesper naman ay nagwawala sa loob ng kanyang penthouse suite. Matapos siyang ipakaladkad ni Amara palabas ng Valderrama Tower, hindi na siya sinasagot ni Kylum sa telepono. Ang mga credit card na binigay sa kanya isa-isa nang na-deactivate. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Hindi ako papayag na ang pulubing yun ang mananalo. Galit na sigaw ni Vesper sabay hagis ng mamahaling basa sa pader. Nanginginig ang kanyang mga mata sa inggit at takot. Takot na baka bumalik si Kylum kay Amara ngayon lalo na't may chismis na narinig niya tungkol sa triplets. Alam ni Vesper na kapag nagkaayos ang dalawa, tuloy na siyang puputulin sa kangkungan. Nagpasya si Vesper na gumawa ng sarili niyang maruming laro. Tinawagan niya isang kilalang contact sa media na binabayaran niya noon para sa kanyang PR stance bilang influencer. May malaki akong balita sa'yo, bulong ni Vesper sa telepono, may mapait na ngiti. Tungkol sa bagong CEO ng Aegis Holdings. Ikakarir natin ang pagsira sa reputasyon niya. Kinaumagahan sumabog sa mga social media platform at mga online tabloid ang isang nakakagimbal na balita. Misteryosong CEO ng Aegis Holdings ginamit ang triplets para magmintas ng bilyonaryo. Lihim na panganganak sa Singapore, binulgar ng isang source. Ang artikulo'y puno ng kasinungalingan. Sinabi doon na niloko ni Amara si Kylum 5 taon na nakakaraan ng triplets ay hindi kay Kylum at ginagamit lang ni Amara mga bata at ang pera ng kanyang tiyuhin para gantihan at nakawan ng kumpanya ang kawawang bilyonaryo. May kalikip pa itong nakaw na litrato ni Zion, Chandra at Zara na kuha mula sa labas ng hotel. Nang makita ni Amara ang balita habang nasa kanyang opisina, uminit ang kanyang dugo. Pwede siyang saktan, pwede siyang bastusin pero wag na wag ang kanyang mga anak. Bumukas ang pinto ng opisan ni Amara at pumasok si Kylum. Baka siyang galit pag-alala sa muka. Hawak niyang kanyang telepono naglalaman ng parehong balita. Amara, nakita mo ba to? Hingal na tanong ni Kylum. Sumpain ko, wala akong kinalaman dito. Alam kong sa akin ang mga bata, Amara. Hinding-hindi ko gagawin ito sa kanila. Tumingin si Amara sa kanya, matalim at walang tiwala. Sino pa bang may ganitong klaseng maraming utak, Kylum? Sino pa bang takot na takot na mawala ang luho at atensyon mo? Napatigil si Kylum, biglang nag-flash sa isip ng mukha ni Vesper. Si Vesper lang na may kakayahang gumawa ng ganong klaseng skandalo para manira. Aayusin ko to, Amara. Ako maglilinis ang pangalan ng mga anak natin. Ako magpapatumbas sa gumawa nito. Mariing pangako ni Kylum, gustong patunayan kay Amara na may silbi pa siya bilang ama. Pag mo kong matapos-tapos na ama, Kylum. Malamig na tugon ni Amara habang marahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang dumi na pinahintulutan mong pumasok sa buhay natin 5 taon na nakakaraan ay ikaw rin na maglilinis. Kung hindi mo mapapatahimik ang kabit mo sa loob ng 24 na oras, ako mismo maglilibing sa inyong dalawa sa limot. Hindi na hinintay ni Amaya ang 24 na oras na binigyan niya kay Kylum para sa kanyang kaligtasan at proteksyon ng kanyang triplets ang pinakamahalaga. Habang abala ang buong bansa sa kumakalat na pekeng balita sa social media, hindi gumalaw si Amara gamit ang emosyon, gumalaw siya gamit ang absolute power ng isang bilyonaryo. Attorney Jace, ihanda mo ang lahat ng cyber libel lawsuits laban sa network at sa reporter na naglabas ng artikulo.
Bilhin mong network kung kailangan para matanggal ang mga taong yan sa ere. Malamig na utos ni Amara habang nakatingin sa labas ng malawak na glass window ng kanyang opisina. Nagawa ko na, Amara. Sagot ni Jace, may seryosong muka. Bumagsak ng shares ng tabloid na nag-publish ng balita matapos nating ipulaw ang lahat ng investments ng Aegis sa mga partner companies nila. Pero may mas malaking balita. Si Kylum nahanap na si Vesper. Napatigil si Amara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti, tapusin na natin ang palabas na ito. Samantalang sa loob ng isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, isang ari-arian na dati pagmamayari ng mga Valderrama, ngunit ngayon ay kabilang na sa mga naremata ni Amara, nagaganap ang isang matinding tapatan. Kuminto ang marangyang kotse ni Kylum sa labas. Pumasok siya sa loob ng madilim na bodega kung saan nagtatago si Vesper, kasamang ilang malalaking maleta na puno ng mga alahas at pera na ninakaw nito mula sa pondo ng kumpanya bago siya natanggal. Kylum, bulalas ni Vesper. May halong tuwad ka ba na makitang bilyonaryo? Tumakbo siya para yakapin ito. Alam kong hindi mo ko bibiguin. Alam kong babalikan mo ko. Napanood mo bang balita? Masisira na si Amara. Mapupunta na sa atin ang lahat. Ngunit bago pa makalapit si Vesper, isang malakas na sampalang sumalubong sa kanyang muka. Napasandal si Vesper sa mga kahon. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Nalalaki ang kanyang mga mata sa gulat habang nakatingin kay Kylum na humihingal sa galit. Ang mga mata nito ay puno ng puot. Hayop ka, Vesper! Sigaw ni Kylum. Gumaralgal ang boses sa matinding pagkamuhi. Niloko mo ko. Ginamit mo ko para sa pera ko at ngayon, pati mga anak ko dinamay mo sa maraming laro mo. Kylum, para sa atin ang ginawa ko. Walang sa atin, Vesper! Bulyaw ni Kylum, sabay sipa sa isa sa mga maleta ni Vesper, dahilan para magkalat ang mga nakaw na alahas sa sahig. Nabulag ako sa'yo noon. Tinapon kong pinakamagandang bagay sa buhay ko. Ang asawa ko at ang mga anak ko para lang sa isang katulad mong basura. Pero tapos na ako sa'yo. Sa sandaling yun bumukas ang malaking pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng anino sa isang eleganteng figura na naglalakad papasok. Si Amara kasama si Jace at ang isang kumpol ng mga pulis. Masyadong maingay ang tagpong ito para sa isang tagong bodega. Malamig na saad ni Amara habang naglalakad palapit sa dalawa. Ang bawat tunog ng kanyang stiletto ay tila hatol ng kamatayan para kay Vesper. Amara, mahinang sambit ni Kylum, lumalapit sa kanya na parang isang basang aso na humihingi ng kapatawaran. Ginawa kong pangako ko. Hinanap ko siya. Hindi siya tinignan ni Amara. Direktang tingin niya kay Vesper na ngayon ay nanginginig na sa takot sa sahig. Vesper, ang akala mo ba makakatakas ka? Matapos mong madungisan ang pangalan ng mga anak ko? Wika ni Amara habang sinenyasan ng mga pulis. Inaresto ka, hindi lang dahil sa cyber libel. Inaresto ka dahil sa qualified theft at corporate embezzlement. Ang lahat ng perang ninakaw mo sa Valderrama Real Estate na pag-aari ko na ngayon ay sapat para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Hindi! Kylum! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako! Pagmamakawan ni Vesper habang pinupunasan ng mga pulis at kinakaladkad palabas ng bodega. Ngunit tinalikuran siya ni Kylum. Walang sino man ang nakikinig sa kanyang mga iyak. Nang maiwan sina Amara at Kylum sa loob ng bodega, humarap si Kylum kay Amara. Tuluyang lumuhod sa maraming semento. Amara, nakabawi na ba ako? Pwede mo na ba akong patawarin? Pwede ko na bang makasamang mga anak ko? Umiyak na pakiusap ni Kylum. Tumingin si Amara sa kanya mula sa itaas pababa. Walang natitirang puot kung hindi purong kawalan ng pakialam. Ang pagpapakulong kay Vesper ay pananagutan mo sa labas, Kylum. Hindi ka bayaran para sa 5 taong naming pangungulila, malamig na sabi ni Amara. Nakuha ko ng kumpanya mo. Nabura ko ng kabit mo at bukas, gigibain na ang mansyon mo. Tapos na ang kwento natin, Kylum. Iwanan mo ng mga anak ko sa katahimikan. Tumalikod si Amara at naglakad palayo. Iniwan si Kylum na mag-isang nakaluhod sa dilim. Nilalamon na sariling pagsisisi habang pinapanood ang huling pag-alis ng Rain ng minsan niyang itinapon na parang basura. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga bulldozer sa Forbes Park ay napalitan ng ingay ng mga construction worker na nagtatayo ng bagong high-tech business center ng Aegis Holdings. Ang mansyon na naging saksi sa luhat pagpapakasakit kay Amara ay tuluyan ng naging bahagi ng kasaysayan. Sa kabilang banda, naging mabilis ang hatol ng korte.
Si Vesper ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa patong-patong na kaso ng corporate theft at estafa. Wala siyang kahit na isang singkong natira at ang kanyang pangalan ay naging babala sa sinumang nag-iisip na manira ng pamilya para sa pera. Si Kylum naman ay tuluyan na nawala ng kapangyarihan bagamat nananatili siyang minor shareholder sa kumpanya dahil sa natitirang piraso ng habag ni Amara. Hindi na siya pinahintulutan na umapak sa executive floor. Madalas siyang makitang mag-isa sa mga bar. Matanda bago ang panahon at bitbit ang habang buhay na parusa ng pagsisisi habang pinapanood mula sa malayong tagumpay ng kanyang dating asawa. Isang maayos at maaliwalas na hapon sa Singapore. Sa malawak na hardin ng bagong mansyon ni Amara, umalingaw-ngaw ang malalakas na tawa ni Zion, Sander at Zara habang naghahabulan sa malambot na damuhan kasamang kanilang aso. Nakatayo si Amara sa beranda, may hawak na tasa ng tsaa. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, malayo sa matitigas na corporate suit na sinusot niya sa Pilipinas. Ang kanyang muka'y payapa, maganda't bakas ang tunay na kaligayahan. Lumapit sa kanya si Jace, may dalang folder, ngunit may ngiti sa mga labi. Masyadong seryoso ang mukha ng pinakamayamang babae sa Asia, biro ni Jace, sabay sandal sa railings ng beranda. Natawa ng bahagya si Amara. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang takbo ng panahon. 5 taon na nakakalipas noong pinalayas ako sa ulan na walang-wala. Ngayon, hawak ko ng mundo. Hindi mo lang hawak ang mundo, Amara. Pinakita mo sa kanila kung paano lumaban ang isang legal na asawa. Seryosong sabi ni Jace, ang mga matay puno ng paghanga. Wala nang Kylum o Vesper na magpapaiyak sa'yo. Ligtas na ang mga anak mo. Tumingin si Amara sa direksyon ng kanyang triplets. Lumapit si Zion sa kanya at niyakap ang kanyang binti. Mommy, look! Sander built a flower crown for you. Bitbit ang kanyang pangalawang anak, ang isang korona na gawa sa mga bulaklak ng hardin. Umupo si Amara para pantayan ng mga anak. Sinuot niyang korona ng mga bulaklak habang nakangiti ng malawak. Minsan siyang itinapon na parang basura, pinagkaitan ng karapatan at pinagtaksilan ng taong pinakamamahal niya. Ngunit hindi niya hinayaan na doon magtatapos ang kanyang kwento. Lumaban siya, bumangon at lumikha ng sarili niyang imperyo para sa kanyang mga anak. Tumingala si Amara sa malawak at asul na kalangitan. Tapos na ang bagyo at sa huling pagkakataon, napatunayan ng reyna ng tunay na tagumpay ay hindi lang pagbagsak ng mga kaaway, kung hindi ang mapayapa at masayang buhay kasama ang kanyang 3 anghel. At diyan po nagtatapos ang kapanapanabik, may drama at puno ng inspirasyong kwento ng buhay ni Amara at ng kanyang triplets. Mula sa pagiging sugatan at tinapong legal na asawa, napatunayan niya na ang tunay na reyna hindi sumusuko. Bagkus bumabangon ito para lumika ng sarili niyang imperyo. Sa ngalan ng buong pamilya ng Rava TV, ako pong inyong tagapagsalaysay, si Miss Maria, na buong pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo, sa bawat subaybay ninyo mula kabanata 1 hanggang sa epilogo. At sa bawat pag-like, pag-share at pag-iwan ng inyong mga komento. Maraming salamat po. Ang inyong walang sawang suporta nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na patuloy na gumawa ng mga kwentong kapupulutan ng aral, kwentong mapanghatak sa emosyon at kwentong gigising sa puso ng bawat Pilipino. Kayo po ang buhay at inspirasyon ng Rava TV. Kaya naman, huwag kayong aalis dahil marami pa po kaming inihandang bagong kwento na tiyak na magpapaiyak, magpapatawa at magpapakilig sa inyo. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating paglalakbay. Tandaan po natin, ano man ang bagyong dumaan sa ating buhay, palaging may bagong umaga at bagong pag-asa. Hanggang sa muling kwentuhan, mga karava. God bless po sa inyong lahat.